Naranasan mo din ba katiktik na kusang nababawasan ng laman ng GCash account mo? For today's video, ipapaliwanag ko sa inyo yung mga dahilan kung bakit nga ba nangyayari ang auto deduction at baka mangyari din to sa iyo, alam mo na kung ano ang gagawin mo. Sa mga hindi nakakaalam mga katiktik, sa ating mga Google Play Store, meron po yung mga application na ginagamitan ng tinatawag na subscription. Ano nga itong subscription na to mga katiktik? Meron po mga application na tinatawag na Pro na hindi po natin magagamit yung ibang mga feature hanggat hindi po tayo nagsusubscribe sa kanila. Meron po silang binibigay karaniwan dito na mga trials. Halimbawa na lang 3 days trials at 7 days trials. Hihingan po nila tayo ng payment method or yung mga e-wallet natin na ipapasok natin dito sa subscription para magamit natin yung 3 days or 7 days free trial. Pero mga katiktik, after po ng trial na yan, ay doon na po mag-uumpisa ang ating mga auto deduction sa kanilang mga application. Kaya dapat i-check nyo itong ituturo ko sa inyo. Baka may mga nakasubscribe kayong mga application dyan sa inyong mga Google account, kaya nangyayari po ang auto deduct. So, sundan nyo lamang po ko mga katiktik. Sundan nyo lang ako mga katiktik dahil ituturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman kung ano yung mga application na maaaring nagiging dahilan ng ating auto deduction. So dito mga katiktik, open lang natin yung Google Play Store natin. Then sa upper right corner yung ating Google account. So makikita nyo po dito, manage your Google account. Pindutin lang natin. Then, hanapin lang natin, scroll up yung ating mga payment and subscription. So, dito po makikita nyo kung ano yung inyong payment method na pinasok. Kung GCash, kung Maya, at kung ano pa. So, dito naman, upper scroll up nyo lang, makikita nyo po yung subscription. So, dito makikita nyo po, meron akong dalawang subscription. I-click nyo lang po yung manage subscription muna. So, dito makikita nyo mga katiktik, nakasubscribe po ako sa YouTube Premium. So, ito po ay trial lamang. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo mga katiktik na meron silang pa-3 trial. So, dito makikita nyo meron akong inactive na subscription kasi kinancel ko na po siya noong 2024 pa lamang. So, i-click lang po natin itong active natin na subscription. Basta kapag may nakita kayong mga application dyan, ibig sabihin po, nakasubscribe po kayo dyan. Yan po yung mga sanhi na maaari po kung bakit nababawasan ang inyong mga GCash o yung mga e-wallet na ginamit niyo kasi nga po naka-auto deduct po yung mga yan. So papakita ko sa inyo kung paano po ito ika-cancel. So i-click nyo lang po yung application na yon kung meron man kayo. Kapag na-click nyo yan, makikita nyo po dito kailan po yung inyong expiration. Dapat i-cancel nyo na po yan before ng auto deduction date. Okay? So, nakalagay po dito sa akin, ayan. So, meron po akong 189 na babayaran sa August 27. Or makancel ko bago po ako makaltasan. Okay? So, dito nakalagay po dito sa baba is cancel subscription. So, pipindutin nyo po lang po yan kung meron kayong application na subscriban. Cancel subscription lang po. So, hindi ko pa i-cancel kasi malayo-layo pa naman, sayang yung free trial. Okay? So, cancel nyo lang po yung subscription mga katiktik para mawala po yung pagkakasubscribe nyo doon sa mga application. So, marami po dito sa Google na kinakailangan po ng subscription. I-check nyo lagi po yung inyong subscription and payments. Baka kasi nakasubscribe kayo sa ibang mga application. Okay? Isa pang paalala mga katiktik, yung mga Meta Verify dyan, naka-auto deduct din po yan. So, suggestion ko lang bago matapos po yung date ng inyong Meta Verify ay i-cancel nyo na po siya dahil mababawasan ng kusa ang inyong mga GCash account or yung mga e-wallet na ginamit nyo dyan sa pag-subscribe sa Meta Verify. So, marunong na kayo mga katiktik. Hopefully, sana nakatulong po tong video na to para nagkaroon tayo ng idea kung bakit nga ba nag-auto deduct yung ating mga e-wallet account. So hanggang dito na lang tong video na to. Don't forget to follow. Ikikikikikiki.